From the book of Psalm, chapter 100, verses 1 to 10. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. I will sing of mercy and judgment unto thee. O Lord, will I sing. Praise the Lord for the reading of the scripture. Let us pray. Lord Heavenly Father, we praise you and we glorify you, Panginoon. This day, Panginoon, na ikaw lamang ang Panginoon ng aming tunay na dakila na Panginoon. Kayo po, Lord God, ang gagabay sa amin, Panginoon, at tunay kang naging tapat sa amin, Panginoon. Panginoon, gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming gawain ngayon, Panginoon, at kayo po, Lord God, na mag-ingat, Lord God, sa mga tao sa mga member pa ng church na to, Panginoon, na hindi pa nakakarating dito, Panginoon. Kayo po, Panginoon, mag-ingat sa kanila. At nawa, Panginoon, ay ikaw lamang ang mahihayag namin ngayong araw na ito, Panginoon. At patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay patuloy na magiging tapat sa inyo, Panginoon, all throughout sa aming buhay, Panginoon. At ito lamang po ang aming panapanalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, 'tis now and ever shall be. World without end. Amen. Amen. Let us please remain standing as we continue singing praises to our Lord and Savior. And now let us sing, "It is so sweet to trust in Jesus." Sing. "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, now I prove him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust his cleansing blood, just in simple faith to plunge me
'neath the healing, cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Let's sing the third stanza, please. Yes, it's sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him, precious Jesus, Savior, friend, and I know that He is with me, will be with me to the end. It's so sweet to learn, Jesus. Jesus, Jesus, How I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Let's continue singing for the Lord. Let us sing another song. Let us sing Living for Jesus. Sing. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou with Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him my all. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no
Master. My heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live. O Christ, for thee alone. Third stanza. Living for Jesus wherever I am, doing its duty in His holy name, willing to suffer affliction and loss, deeming each trial a part of my cross. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live. O Christ, for Thee alone. Lord Heavenly Father, we thank You and we glorify You, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lahat ng kantang to na hinandog namin para lamang sa Inyo, Panginoon, may tanggapin Niyo po, Panginoon. Talagang, it is indeed sweet to trust in You, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, Ikaw palaging tapat sa amin, Panginoon. Ikaw lamang ang Panginoon na laging nandyan para sa amin, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, Panginoon, dahil alam namin na Iyong pangako, Panginoon, na hindi mag-forsake sa amin, Panginoon. Lord, help us with this sa aming gawain, Panginoon. Napapatuloy na aming gawain, kayo lamang po ang dakila, Panginoon. At naway maaral namin ang iyong mensahe, Panginoon, at may sa buhay namin ang iyong mensahe. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maaari na po na tayo. At isang pagkukuri at pagpapasalamat sa Panginoon na muli tayong lalapit sa kanyang trono. As we have our worship through prayer, ay patuloy tayong asamba sa umagang ito. Tayo po'y sama-sama magpuri sa Panginoon sa panalangin. Ama kong Diyos, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan at sa iyong katanyag-dagyag na pangalan, Panginoon, na kami ay niligtas nyo at binigyan ng bagong buhay, Panginoon, dahil sa iyong kagandahan loob, sa gitna ng aming kalagayan, Panginoon, ay pinagkaloob nyo at binigay nyo ang iyong kaisang-isang anak, Panginoon. Dahil sa yaman ng iyong habag at biyaya po, Panginoon, ay naranasan namin ang lahat ng mga pagpapalang ito. Salamat sa iyong banal na Espiritu na sinalya niyo po sa amin, Panginoon, na patuloy namin nagiging kalakas at gabay sa buhay na ito. Kaya Lord, ang aming simbahan ay patuloy magtitiwala at sasamba sa inyo dahil manatili kayong ulo ng aming simbahan. At salamat po, Panginoon, kung paano yung sinustain ang lahat ng bagay sa iyong pangunguna at paggabay. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng mga challenges ng buhay na ito at pagpapalakas at pagbibigay ng katatagan sa gitna ng pagsubok ng aking mga kapatiran. Nagpapasalamat din po kami sa iyong pag-iingat at paggabay, Panginoon, sa bawat kapatiran ko at sa inyong patuloy na mapamuna sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami na kayo ang aming Diyos na naggabay at nanguna po sa bawat isa sa amin, Panginoon, na sa gitna ng mga ang mundo to'y patuloy po namin, pinapasalamatan din, Panginoon, sa inyo
link sa inyo na tulungan niyo po kami sa bago naming proyekto ngayon na matapos namin ang aming kisabi at pangailangan ng Panginoon ngayon sa aming simbahan. We are praying din, Panginoon, na sa aming ikatlong quarter ngayon ng taon na ito, natulungan niyo rin po aming simbahan na gabayan sa aming ministry ngayon or aming tema na to deepen our relationship sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming aralin at ang aming mga paghahanda sa quarter na to, especially po, Panginoon, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, Panginoon, para sa paghahanda namin para sa mission, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, hiniling po namin sa inyo na patuloy yung patatagin at palakasin ang bawat mga gamang ginagamit nyo. Ang bawat praise and worship team na patuloy gabayan at tulungan. Ganoon din ang bawat mga gawang kinalagay nyo sa aming simbahan at mga tagapagturo. Ingatan niyo patuloy si Brother Ashem, si Brother Mark, Pastor Gary, Panginoon, at Pastor Oji na patuloy yung ginagamit sa aming simbahan para magturo ng iyong salita, Panginoon. Patuloy niyo po tulungan din, Panginoon, ang lahat ng mga ministry po namin na aming simbahan. Mula sa aming prayer meeting, sa aming mga worship service, sa aming Sunday school, at sa mga fellowship ng mga kabataan, Panginoon, at mga karanayan, Panginoon, patuloy yung pagpalain. Patuloy niyo, Lord, na lumago ang pananampalataya, Panginoon, ng bawat mga nanampalataya sa simbahan na ito. Patuloy na lumalim ang aming relasyon sa inyo at pagtibayin ito dahil ito ang kalagahan kung bakit niyo kami ligtas, Panginoon. Tulungan niyo kami na lumago, Panginoon. Tulungan niyo kami mahalin ang iyong salita at ingatan ang aming simbahan, Panginoon. Sa bawat maling katuruan, Panginoon, na lumalagan sa mundo to. Tulungan niyo po kami na handa namin ito'y pagtanggol, Panginoon. At patuloy naming hangarin sa buhay na ito na hindi lang kayo lumago sa pananampalataya namin, Panginoon, pati ang aming simbahan. At ginagamparan ang tungkulin namin na bilang mga anak niyo na ilagay sa simbahan na to, na patuloy na hihiyag ang iyong mabuting balita sa lahat ng tao at gawing disciple niyo, Panginoon, ang bawat mananampalataya. O Lord, nagpasalamat din po kami sa bawat pagsubok kayo at kalungkutan, Panginoon, na nagluluksama ng aming simbahan. At ito'y naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ito ay layunit hangarin niyo, Panginoon, sa bawat pabago-bago na sitwasyon ng buhay nito, na may oras para bawiin ang buhay, may oras sa lahat ng bagay, Panginoon. Dahil ito ang nararapat at dahil ito ay maganda at hangarin niyo, Panginoon, sa bawat isa. O Lord, salamat po, Panginoon, sa mga alaala at sa mga kasiyahan na nakasama namin si Brother Loloy, Panginoon, sa mundong to. Nagpapasalamat din po kami sa bawat kalakas at katagan, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa pamilyang Lucanias, Panginoon. Sa gitna man, Panginoon, ang pagluluksa namin bilang magkakapatid sa Panginoon at ganoon din sa pamilyang Lucanias, Panginoon, sa pagkawalan ni Brother Loloy, Panginoon. Lubos ang aming pagkagalakan din, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na ang iyong mga pangako ng iyong mga salita ay paghahawakan lang po namin, Panginoon. Na sa tamang oras, sa tamang panahon niyo, Panginoon, ay makakasama namin muli si Brother Loloy, Panginoon, sa iyong kaharian. O Lord, salamat din, Panginoon, sa bawat kasagutan ng aming panalangin. Na kayo rin po nagbigay ng kalooban at kasagutan sa panalangin namin kay Brother Loloy, Panginoon. Na kayo ang nagbigay ng kagalingan din po sa kanyang karamdaman, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang namin, Panginoon, ay sa inyo pagpupuri at pagpapasalamat, Panginoon, dahil kayo ang may-ari ng buhay na ito. Kayo rin ang may karapatang bumawi nito, Panginoon. Kaya, Lord, purihin ang iyong pangalan, Panginoon, na kayo rin po ang aming Diyos, na lubos ang pagtitiwala po namin din, Panginoon, na kayo rin po bibigay ng kagalingan para kay Ate Cecil, na patuloy yung bigyan siya ng complete recovery sa kanyang karamdaman, at kaya itabdab din, Panginoon, naging maayos sa kanyang mga follow-up, check-up din, Panginoon. At sa bawat kapatiran ko na may mga karamdaman sa oras na to na dahil hindi namin sila makasama sa iyong bahay-sambahan. Ganoon din, pagpalain niyo rin po araw ng pagsamba na mga kapatiran namin o aming misyon na simbahan, Panginoon, sa lugar ng Fairview at sa lugar ng Kabuko, sa pangunguna ni Brother Dan at ni Pastor Gary, Panginoon, na patuloy yung pagpalain at pangunahan ang kailang mga ministeryo ngayon at pagsamba at ganoon din, Panginoon, ang kailang gawain, Panginoon, sa oras ito at ganoon din sa paghahanda ng mga kapatiran namin sa Kabuko sa kailang lalapit ay ika-10 anibersaryo sa darating ng September, Panginoon. Tulungan niyo po sila sa mga pangailangan nila
At ganun din na patuloy ingatan ng aming pastor na si Pastor OG, Panginoon, sa kanyang mga pangailangan, patuloy niyo i-provide pa ng Panginoon. At ganun din pagpalain ang kanyang mga ministry, Lord, sa araw na ito. At ganun din sa iyong pag-ingat sa kanyang pagbiyahe, Panginoon, sa araw ng bukas, Panginoon, papunta dito sa Cavite, Panginoon. At ganun din, we are praying, Panginoon, sa Christ Mission Center, Panginoon, na patuloy yung pangunahan at gabayan ang kailang mga paghahanda ng bagong mission work na to sa pagtuturo ng mga estudyante, Panginoon, na magtuturo ng iyong mga salita at magiging pastol niyo, Panginoon, sa mga simbahan na pagkakatiwala niyo po sa kanila. At nawa, tulungan niyo sa mga pangailangan po nila sa pagko-construction ng kailang eskwelahan. At salamat din, Panginoon, sa natapos na pobisyon at natapos nila ang chapel din, Panginoon. At ganoon din sa kailang pagpapakabit ng kuryente, ay tulungan niyo din po sila, makabitan na po sila ng kuryente, Panginoon, ng simbahan, ang Bible School na ito, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, na patuloy ingatan ang aming bansa sa gitna ng pabago-bago ng panahon namin. Sa gitna ngayon, Panginoon, na nakakaranas kami ng pag-ulan, Panginoon. Patuloy ingatan ang aming bansa sa mga malakas sa bagyo, at ganoon din ang aming Presidente si Bongbong Marcos at kanyang ang aming mga leaders, Panginoon. Patuloy ingat at gabayan sa lahat ng mga desisyon nila. At ganoon din ang bawat mga batas, Panginoon. Sa bawat sinusulong nilang batas, Panginoon, ay tulungan niyo rin po nawa na ilayo ang aming bansa sa immoralidad, Panginoon, na sinusulong ng mga batas, Panginoon. At tulungan niyo rin po, Panginoon, ang bawat kabayan ko, Panginoon, especially ang mga mananampalataya, Panginoon, na patuloy naglilingkod sa inyo sa lugar ng mga kabundukan, sa gubatan at sa mga isla, Panginoon, na patuloy naglilingkod, patuloy naging masigasig, Panginoon, nagampanin ng tungkulin po nila na iabotin ang lahat ng tao, Panginoon, ng iyong mabuting balita. Maraming salamat po, Panginoon, at purihin ka sa kabutihan niyo at sa iyong katapatan, Panginoon, na kayo ang aming Diyos na sumasagot, tumutugod sa lahat ng aming mga hiniling ngayon sa oras na ito. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ko pang bawat na tumayo as we sing our response song. Sing. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ears to us, and grant us thy peace. Hali po tayo mo po. Good morning po sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na makapagbigay kami ng handog na awitin. Alam kong hindi kami nakapag-prepare. Kaya sabi ko sa kanila samahan ako kasi hindi ako nakapag-prepare sa waiting handog ko ngayon. Kaya inaanyahan ko sila na samahan ako. Kaya kagabi lang kami nag-practice. Sabi ko lang, nakalimutan ko kasi na special number ko pala ngayon. Kaya hindi ako nakapag-practice. Kaya sabi ko, samahan nyo naman ako. Ayun,
Kagabi lang namin ito pinaraktis. Sabi ko, ano naman to, familiar na mga kanta. Salamat sa Panginoon. Nagpapasalamat kami sa Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon na nandito si Ate Nes at saka si Kuya Buboy. Matagal na rin nating na-miss sila. Hindi natin nakasama. Nagpapasalamat ako na nandito sila ngayon. Tsaka sabi ko, uy, samahan mo naman ako magkanta kay magandang boses mo. Kaya, yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon ngayon na Okay na lang. Okay na. Ayun naman. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises and I can see, Lord, bow to Him eternally by the strong heart. Lord, I got with the Spirit sword, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. To God be all the glory.
So, good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating Sunday service. And we praise God for this wonderful opportunity again to worship the Lord, no, and come with singing and with praise, no, dahil tunay na karapat-dapat lamang na ang Diyos ay sambahin. Tayo bilang mga anak ng Diyos, no? So, before I begin my message, I want to give my testimony and thanksgiving, no? Papasalamat ako sa Panginoon sa safety namin sa pagpunta dito sa church and also sa kalakasan, ayan, and sa provision na nakahabol po kami. And we praise God and we thank God. And also, on behalf of CCF also, we would like to give our sincere condolence kay Brother Loloy sa Locanias family, no? We know and we also rejoice na Brother Loloy has in the arms of the Lord, no? We praise God and rejoice, and also though it is very nakakalungkot, but it is also very joyful, no, that he finally can see the Lord, di ba? He is already in the Lord. So, and we praise God and we thank God for that. At sa akin din, sa kagalingan ko sa ipin, no, ilang linggo akong hindi nakapag-preach dahil nga, isang linggo, brother, hindi nakapag-preach dahil namaga yung ipin ko. So, di ako makapagsalita. Salita ko bulol. Lang siya. So, hindi pa siya nabubunot, but I praise God kasi pa-check up na siya sa PGH and hopefully ay maayos na. Praying. So, dadako na po tayo mga kapatid sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, and I hope and pray that you are prepared spiritually with our minds, no? Because this is part of our center of worship, which is the Word of God. Tiningkayat ko po ang bawat isa. Kunin natin ang ating mga Bible at buksan po natin ito sa 1 John. Ayan, 1 John chapter 3 verse 1 to 3. Okay? At hayaan niyo po ako na basahin po sa inyo ang ating pong mga talata at sundan niyo na lang po ako ng inyong mga mata. 1 John chapter 3 verse 1 to 3. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos, at tayo gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Verse 3. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Talalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Verse 3. At sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. So we are here in the topic and theme, no, na ibinigay sa atin this July, no, sa month na ito, which is sa pagpapalalim, deepening our relationship with God, no? Paano natin mapapalalim ang ating relasyon sa Diyos? At sa ating pagpapatuloy mga kapatid, ay iniling ko po ang bawat isa na tayo yumuko. And let us all first bow our heads in prayer at hingi tayo ng wisdom sa Panginoon sa pangunguna ng Holy Spirit. Father in heaven, our God and our Almighty Creator, kami po, O Diyos, ay nagpapakumbaba sa inyo na inihahayag sa inyo, Panginoon, ang oras na ito upang gamitin, Panginoon, sa pag-aaral po ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan mo po kami ng kalayaan na magbulay-bulay muli, Panginoon. At dinala niyo po kami dito, Panginoon, sa church to hear your word, Panginoon. At nawa sa pamamagitan ng iyong salita, magkaroon ng panibagong sigla po ang aming pananampalataya. Kaya, Panginoon, we pray. Tulungan niyo po kami, Panginoon,
kayo na Diyos na kung saan ay hindi masukat ang wisdom, hindi po namin kayang maunawaan, Lord, ang inyong salita. Kung hindi nyo kami, Panginoon, tutulungan. Kung hindi nyo bubuksan ang aming isip, Lord. Kung hindi ang banal na Espiritu ang kikilos sa bawat isa po sa amin. Kaya ang aming hiling, Panginoon, at panalangin sa inyo, nabigyan niyo po kami ng kapagpakumbabang Espiritu at puso, Lord, na tanggapin at pakinggan ang inyo pong mga salita na nais niyo pong ihayag sa bawat isa po sa amin. So purihin ka po, sa iyo po ang mataas na parangal, mataas na kapurihan at pasasalamat. Ito po ang aming mga panalangin na nais pong ihayag sa inyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, naming Diyos sa tagapagligtas. Amen and amen. Yan, so I would like to first give an introduction. No? Today's preaching centers around the pursuit for purity. Yan. Because of this hope that is set before us in Christ. Since our topic, mga kapatid, is about the message of deepening our relationship sa Diyos, no? I want to begin our preaching by saying two things. Yan. So, first, becoming a true Christian is resulted, no, in a life na merong dramatic change sa status natin sa Diyos. Ayun yung pinakauna. And the number two is a drastic or dramatic transformation ng ating buhay na makikita sa ating araw-araw na pamumuhay. So, number one, what kind of status? Ano bang pagbabago sa status na kung saan ang isang Kristiyano ay meron na sa Diyos? So, makikita natin yan sa verse 1. Kung saan sabi diyan, see how great the love of the Father has given us that we would be called children of God. No? So, ito pala ang una, no, na status na kung saan ay ating pong mararanasan o ating matatanggap sa Diyos na hindi lamang tayo sinave ng Panginoon, but He even changed our status to God, no? From being the enemy ng Diyos, from being sinners, to being the adopted children of God. At dito sa John, no? Si John, habang ine-express niya habang pinaponder ni John yung ganitong status natin, namamangha siya, no? Sabi diyan ni John, tignan ninyo, masdan ninyo kung kung anong uring pag-ibig ito na pinagkaloob sa atin. So, merong amazement, no? Na nakikita dito sa expression ni John. As he said, na truly, napaka-ganda, napaka-amazing. Kaya merong awit na pinamagatang Amazing Grace, di ba? Favorite na awit ni Pastor OG, nakalimutan ko eh. Ano ba yun? Nakalimutan ko yung ano. But, ayun, so amazing, no? So wonderful, how marvelous, no? That Jesus would die for us. And He even gave us the right para maging children of God. And dapat nating maunawaan yung ating relationship sa Panginoon na nakabase sa ating topic today, no? Which is deepening our relationship with God. So ang title ng ating pag-aaralan, The Purifying Hope. The Purifying Hope, no? And we must also remember that God was under no obligation sa pagiging anak ng Diyos. No? Let us not take it for granted na tayo bilang mga anak ng Diyos, walang obligation ng Diyos para i-save tayo. We must understand that. No? He does not have any obligation para even more gawin tayong anak ng Diyos, di ba? Pero dahil sa kanyang dakilang pagmamahal, ay ginawa niya tayong mga anak niya. At hindi lamang yon, He blessed us with spiritual blessings sa heavenly places. So kung babalikan lang natin, napaka-amazing, no? Nakaka-amaze ang ginawa ng Diyos sa ating buhay.
Na siya na Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, di ba? Siya na Diyos na sinasamba ng libo-libo, di natin mabilang ng mga anghel, ay gagawin niya tayong mga anak ng Diyos, tayo na mas mababa pa sa anghel, di ba? So, it's really amazing, no? So, ayun yung expression ni John sa verse 1. So, sabi niya, masdan ninyo, see, di ba? How the love of God, no? How the love of the Father, na kung saan ginawa niya tayong mga anak niya. So in verse 2 naman, ano ba yung meaning? Now, what is the meaning? Papasok ngayon ng question. What is the meaning of being a child of God? Ano ba yung meaning? Natanong na ba natin sa isip natin ito? Ngayon na ako ay isang anak ng Diyos, ano ba yung meaning nito para sa akin? Ano ba yung dapat kong gawin? No? So, makikita rin natin yan sa verse 2. Rather sa pangalawang passage dito sa verse 1, no? Kung saan, sabi diyan, the answer to that, the child of God, what does it mean? It is to be righteous in Christ, okay? It is to be righteous in Christ. It is to be like Jesus Christ. That is how it is para maging isang anak ng Diyos, okay? At sabi diyan sa verse 2, sa verse 1, for this reason the world does not know us because it did not know Him. Di ba? So katulad ng nangyari sa Panginoon, na bumaba siya sa lupa at hindi siya nakilala ng mga tao at ni-reject siya. So ganun din ang mangyayari sa atin. So that's how it is to be a son of God, to be like Jesus Christ. Okay? So malinaw po sa ating passage. And now, dito tayo magpo-focus sa verse 3, okay, ng ating passage. Which is, sabi diyan, and everyone who has this hope set on Him purifies himself just as He is pure. No? So, believers, mga kapatid, makinig po tayo. Tayo na mga anak na ng Diyos at na kay Kristo, no? At nananampalataya sa Kanya at sa darating pa na hope na meron tayo sa Panginoon. Ano yung hope na yon? Yung makita siyang muli, di ba? So si Brother Loloy, bless God because he has seen the Father, he has seen the Lord Jesus Christ, no? So that is our hope, no? To be with Him. At ayun ang sinasabi dito sa verse 2, na beloved, we are now a children of God. Ayan. And it has not appeared as yet what we will be. Hindi natin alam kung ano ba ang mangyayari sa inaharap. No? We know that when He appears, we will be like Him. Pero ito yung hope natin, na pag dumating ang ating Panginoon, magiging katulad tayo niya at makakasama natin siya. Yung glorious hope na yon. So, sino man ang pinangahawakan yung pangakong ito, no, na makita muli ang ating Panginoon, ano ang dapat niyang gawin? So sa verse 3, which is, he who hope in Christ must purify himself. He who hopes in Christ must purify himself. No? Purity. Yan. Pagiging malinis. Ayan yung Tagalog po ng purity or purify. No? Pagiging malinis. So purity is not merely talking about lust. So pag naisip kasi natin na purity, ang pumapasok na sa ating isip ay lust, no? Or pagnanasa ng laman. No? Na kapag dapat kang maging pure, dapat kang maging pure physically, no? So it is not talking about only the pureness in our physical body. Okay? So purity is talking about the heart. The heart. Okay? Katulad na sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5 verse 8. Buksan po natin ang ating mga Bibles for a moment at basahin po natin ito. Matthew chapter 5 verse 8. Kung saan, isa sa mga tinuro ni Jesus sa Sermon on the Mount ay sinabi niya dito, blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So purity is part of our sanctification. Ang sanctification, yun yung pagpapakabanal natin, pumumuhay ng may kabanalan sa Diyos. Kailangan natin ng patuloy na linisin ang ating sarili. No? Patuloy na maging pure sa harapan ng Diyos. So ano ba yung meaning ng purity? What is purity? So in verse 3, makikita natin yung tinatawag na salita na purifies. Sa Greek ay hagnizo. Yan. Hagnizo. Ito po ay isang action word. No? Ibig sabihin, may gawa na salita na kung saan isang present active indicative tense na ginagawa daw palagi. Ayan. Which means continuous, habitual, no? Cleansing of ourselves. Saan? Saan natin nililinis ang ating sarili? From the filthiness. Filthiness of the flesh, from the filthiness of our mind, no? To be morally pure, things that can defile us. So mga bagay na kung saan ay nabibigay ng karumihan sa ating sarili. We must understand, mga kapatid, no, na we are already nalinis ng Panginoon sa kanyang dugo. Okay? Nalinis na ng Panginoon sa kanyang dugo sa pamamagitan ng pananampalataya. Nalinis saan? Sa ating mga pagkakasala. Pero nandito pa rin tayo sa mundong ito. Okay? We are still in this world. That's why kailangan natin ng tinatawag na daily cleansing. Okay? Hindi lang daily, habitual or continuous cleansing. No? To be pure. Pure than gold. Di ba? Katulad ng isang ginto na walang mga impurity. So that's the best illustration na pwede nating ibigay. So, ang purity, mga kapatid, begins first in the transformation ng ating puso. So, all of us, nung hindi pa tayo, ang purity na tinutukoy dito is rooted sa gospel. Okay? Rooted sa gospel na ating natanggap. So, nung hindi pa tayo nakakarinig ng gospel, so wala pang transformation ng ating puso. So, impure. No? So, let us open our Bibles in Ezekiel chapter 36, verse 26. It begins first in the transformation of the heart. Ezekiel 36 verse 26, sabi diyan, moreover, I will give you a new heart, ito yung pangako ng Panginoon, and put you a new spirit within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. So purity begins in our heart. Okay? Heart inward to outside. Okay? Ang unang binabago ng Panginoon ay ang ating puso. So we already have a pure heart, no? Pure heart that longs for God. So it is deeply rooted and grounded sa grace ng Panginoon, sa gospel na ating natanggap, yung ebanghelyo ng ating Panginoon na nagbago sa ating buhay, nagbago sa tibok ng ating puso. Dati tumitibok ang puso mo sa mga kasalanan, ngayon tumitibok ang puso mo sa Diyos. Okay? So the transformation of our corrupted and twisted heart to a righteous way of living. Okay? So God transforms and create in us a pure heart, okay, by the power of the gospel. So alam natin, in Romans 1:16, most of us, kabisado ito, na the gospel is the power of God unto salvation. But that is not the only thing, no? The gospel is the power of God to change lives. Okay? Nagbabago sa buhay ng isang tao. So, hindi motivational speech, but the gospel itself, no? And now na meron tayong pure heart that longs for God, because of the gospel, meron na tayong desire para to live in a life of purity, na maging pure sa harapan ng Diyos. So in the light of the fact that Jesus Christ has already accomplished all His work
the war of purity is on, no? At purity of the heart is the heart that beats only for God. And Jesus is the example and the reason for our purity. Makikita natin yan sa verse 2, kung saan ito yung hope natin, na makita muli ang ating Panginoon at masilayan yung kagandahan niya, yung pagiging pure niya, pagiging malinis niya, no? At ayun ang ating hinahangad din bilang mga follower ni Kristo, ang maging katulad niya na malinis. So, dahil sa kasalanan, naghiwalay ang tao, ayun ang nagpahiwalay sa tao at sa Diyos. At as soon as we commit sin, no? Kapag tayo ay patuloy na namumuhay sa kasalanan, ay patuloy na lumalayo, feel natin lumalayo at lumalayo tayo sa Panginoon. At totoo ito. So, in Leviticus chapter 10, verse 3 to 4, kung bubuksan natin ang ating mga Bibles, ay dito makikita natin ang ang well-known na character sa Bible, which is Nadab and Abihu. No? Kilala po ba natin si Nadab and Abihu? Ayan, so si Nadab and Abihu ay binigyan, sila yung mga priest, mga pari na binigyan ng task no, para mag-offer ng mga sacrifices and incense sa Panginoon. Pero anong ginawa nila? Nag-offer sila ng hindi pinag-uutos ng Panginoon na fire. Okay? At dahil dito, anong nangyari? Pinatay sila ng Diyos. Tinupok sila ng apoy ng Diyos. At dahil doon ay pinuntahan ni Moses si Aaron kasi balak ni Aaron na magluksa sa pagkamatay ng kanyang dalawang anak na si Nadab and Abihu. Pero anong ginawa ni Moses kay Aaron? Sabi ni Moses kay Aaron, ito ang sabi ng Diyos, Aaron. Okay? Sabi ng Diyos, by those who come near me, sa mga sino mang lalapit sa akin, ay ititreat ako bilang banal. No? I will be treated as holy and before all the people, I will be regarded, I will be honored. No? Ayun yung sabi ng Diyos kay Aaron. Kaya anong ginawa ni Aaron? Imbes na umangal siya sa Diyos, Lord, bakit mo pinatay ang dalawa kong anak na si Nadab and Abihu? So anong nangyari? Pinukpok si Aaron ng katotohanan na ang Diyos ay banal at sino mang lalapit sa Kanya ay we will treat him as holy. Okay? So anong ginawa after no, sa dalawang bangkay na si Nadab and Abihu? So hindi lamang sila iniwan diyan, no? Pero ang sabi ni Moses kay Aaron ay sa anak ng uncle ni Aaron na si Mishael and Elzaphan. Ayan. Anong ginawa? Come, carry your brothers away from the front of the sanctuary outside the camp. Di ba? So tunay na ang kasalanan ay nagpapalayo sa atin sa Panginoon. So biruin mo, sabi ng hindi lang pinatay ng Diyos yung dalawang nagkasalang ito, pero God said, take them away. Ilayo nyo sila sa presensya ko at sa presensya ng aking bayan. Sabi ng Diyos. Because they have sinned very seriously against me. So tunay na ang kasalanan ay nagpapalayo sa atin sa Panginoon. And since our topic today ay kung paano natin mapapalalim ang ating relasyon sa Diyos, kung paano tayo magiging close as much as possible sa ating Panginoon. No? So it is this. How? And the word here is to purify yourself. Purify yourself. So purity draws us closer to God. No? Draws us closer to God. So paano ba natin mapapurify ang ating sarili? How can this is a process of our sanctification, which is purity. No? So paano natin malilinis ang ating sarili sa anumang mga bagay na marumi sa harapan ng Diyos? So there are practical ways kung paano natin purify ang ating mga sarili. Ayan. Number 1,
Number 1 is to seek God and His presence. To seek God and His presence. So, paano natin mahahanap ang Diyos sa Kanyang presensya? And letter A is in prayer, no? Sa pananalangin. At ito yung aking inuna, because as we pray, no, hindi lang tayo nagpipray, kundi we are already coming sa presensya ng Diyos sa Kanyang banal na trono, no? We are coming doon sa gate of heaven and coming into the throne of grace. No, nababalutan tayo ng presensya ng Diyos. So let us take prayer as one na kung saan ay kapag tayo ay nagpipray, we are coming into the presence of the Almighty. Okay? So napakahalaga in purifying ourselves, we must be consistent in our prayer for purity. No? Spending time sa Panginoon. At as we spend time, we will grow closer and deeper sa ating Diyos. So spend time in prayer and in prayer sa ating awitan, di ba? Sa Psalm, ang ating pag-awit ay isang form also of prayer. Alam niyo ba yun mga kapatid? Na inaawitan natin ng Diyos. Saan ba natin dinadirect ang ating awit? Hindi ba sa tao, kundi sa ating Diyos. So, our singing, no, is part of our prayer to God. Alam niyo ba yun? So, it is part of our worship. Yan, dinadirect natin. Lord, you are almighty. Di ba? As we sing the song, how great is our God. So, that is a worship, a prayer. Ang pinagkaiba lang is congregation. We are singing in a congregational setting, no? At lahat tayo as a church is giving prayer of adoration, of worship to God. Okay? So kaya napakahalaga din ng singing as a congregation and giving an offering of prayer of adoration sa ating Diyos na buhay. So sabi sa Psalm 51 verse 10, ito po yung prayer ni David. No, nagkasala siya sa Diyos sa pangangalunya niya kay Bathsheba, no? Sabi niya, "Create in me, O God, a clean heart, a pure heart." No, sa ibang translation, "and renew a steadfast spirit within me." So, maganda rin na ang prayer natin sa Panginoon para maging pure, no? Pure na ma-purify tayo is to ask God, Lord, give me a pure heart that only beats for you. Give me a renewed spirit. No? Kung saan, ito po ay mag-a-align sa aking prayer sa inyo, Panginoon. So in prayer, we can purify ourselves in prayer. No? Number 2, in His Word. In His Word. At napaka-importante rin ng pagbabasa ng Scripture. How many times sa buong isang linggo na kompleto mo ang araw-araw na pagbabasa ng Bible? How many times in a week? No, kunwari, itong week na ito, na kompleto ko, every day, I read the Bible. No? And my prayer is next week, makompleto ko ulit every day, I read the Bible. How many times na nagawa natin ito, mga kapatid? So, ito po ang pinakamahalaga, isa sa pinakamahalaga na dapat natin ginagawa as we purify ourselves in His Word. No? Regularly engaging sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sa pamamagitan nito, maa-align natin yung mga desire ng Diyos, malalaman natin ito pala ay kasalanan sa Diyos. Ito pala ay hindi dapat gawin, no? So, as we are exposed sa salita ng Diyos, malalaman natin kung ano ang will ng Diyos at makiklense natin ang ating mga sarili kung ano ba ang mga karumihan sa harapan ng Diyos, di ba? At kung ano man ang kung ano man ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. So John 17:17 sabi diyan,
Sanctify them by your truth. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Your word is truth. So, sanctify means to make them holy. Gawin mo silang banal, Panginoon. At ang iyong salita ay ang katotohanan na siyang maglilinis sa kanila. Ito po yung prayer ni Jesus Christ para sa atin. Sanctify them by your truth. Your word is truth. So number 2, practical ways to purify ourselves. Number 2, practice self-control. And practice self-control. So ito ay isa rin sa mga practical na ginagawa natin bilang mga Kristiyano. So we must resist temptation. Now, James 4 verse 7 to 8, sabi diyan, submit therefore to God, but resist the devil and he will flee from you. And in verse 8, ano nakalagay diyan? Come close to God, no? 8 lang. And so, come close to God. And He will come close to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. No? So there is, again, the word cleanse your hands and purify your hearts. But then, it is connected to the word, submit therefore to God, and resist the devil. Resist the devil. So, ang mundo natin ay punong-puno ng temptations, no? Habang tayo nabubuhay dito sa mundo, it is filled with different kinds of temptations. So, andyan lang yan. How can we fight, no? Temptation. Paano ba natin mariresist ang temptation? Babalik lang tayo ulit sa 2 points kung saan in prayer and in meditation of God's Word. Okay? So, ganun lang. How can we resist temptation? Ito ang isa sa mga weakness ng mga Kristiyano, no, na area wherein we fall many times sa mga temptations. So, we are commanded to be vigilant, maging mapagmatsyag. At kung may temptations na pumapasok sa ating isipan, we ask God, Lord, please forgive me. Alisin niyo po nawa itong temptation sa aking isip. Lord, I don't want to sin against you. Ayoko pong magkasala sa inyo, Panginoon. I want you to create in me a pure heart, beating only for you. No? So that's how we resist temptation, through prayer and through the reading of His Word. Patuloy na ini-immerse natin, binababad natin ang ating isip sa salita ng Diyos. And letter B, in our practice for self-control ay in guarding our thoughts, guarding our minds from the filthiness of this world, no? Ano ba yung sinasabi dito? In Philippians chapter 4 verse 8, and Philippians chapter 4 verse 8, buksan po natin ang ating mga Bible, mga kapatid. At basahin po natin, sabi dito, finally, brothers and sisters. So sa atin po sa Philippian believers ito naka-address, but it is applicable sa atin, no? Bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Ang sabi diyan, whatever is true, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence of anything worthy of praise, think about these things. No? So, ingatan po natin ang ating mga isip, ang ating mind sa kung ano man ang pumapasok sa ating isip, no? Sa mga kasalanan, sa mga filthiness ng mundong ito na pumapasok sa ating isip. So, guard our minds. How can we guard it? Ano ba yung dapat nating isipin palagi? So, what is true? Kung ano man ang katotohanan, ang totoo, kung ano ang honorable, no? Kung ano ang just, o kung ano ang matuwid sa harapan ng Diyos, kung ano ang tama sa harapan ng Diyos, kung ano ang pure, yan, kung ano ang malinis sa harapan ng Diyos, kung ano ang kaibig-ibig sa harapan ng Diyos, at kung ano ang approve sa harapan ng Diyos.
Ayun ang mga dapat nating isipin at ipasok sa ating isip, no? Instead of thinking our mind, no? Filling our mind with worldliness, with thoughts na kung saan ay makasalanan. So that's how we purify our minds, mga kapatid. So be ready to guard your mind with these things, no? Na sabi sa Philippians chapter 4 verse 8. And lastly, how can we purify our mind, ourselves? Sabi diyan, seek accountability. Yan, seek accountability. So, in 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, sabi diyan, therefore encourage one another and build one another up, just as you also are doing. So, join a small group. Isa yan sa mga suggested na or discipleship class. Suggested way para ma-purify continuously ang ating sarili. No? Join a small group. Connect with other believers for mutual support, encouragement, and accountability. So we are commanded, mga kapatid, encourage one another. Sumali ka sa grupo, no, sa church, na kung saan ay nakaka-build up, nakaka-encourage na to live in purity sa Panginoon. To live with a pure heart, na gusto talaga magkaroon ng seeking purity sa harapan ng Diyos. So one of it is joining a small group, joining discipleship class, and many things pa, no, sa ating church. Number 2 is be open and honest. Be open and honest. We are also given a direction, no, sa James chapter 5 verse 16. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. A prayer of a righteous person, when it is brought about, can accomplish much. So, kapag tayo nag-struggle sa sin, no, we can share it with a mature believer and also to confess. At ang mature believer na yon is ipag-pray ka and we will pray for purity, for a heart. Lord, give me a heart again. Renew my steadfast spirit. Give me a steadfast spirit. Give me a heart, create in me a pure heart again, O Lord. Di ba katulad ng prayer ni David? So, nakakatulong mga kapatid, ang mga kapatiran, no? Na kung saan nakaka-impluensya sa atin na patuloy na mamuhay ng may purity and kabanalan sa harapan ng Diyos. So, seek out, mga kapatid. Join. At ito naman talaga ang kagustuhan ng ating Panginoon. Sabi nga, 2 is better than 1 or many is better than 1, di ba? In battle for purity. Hindi lamang mas maganda na marami ang nagpupursue ng purity and all are longing to have a pure heart, longing for God. Okay? So, for our principle, mga kapatid, sabi dito, this pursuit for purity is not a one-time event, but a lifelong journey of repentance, faith, and growth in grace empowered by the Holy Spirit. So, ito yung principle. Purity, hindi lamang to isang beses sa isang buhay, no? You are longing for purity, isang beses mo lang to gagawin, tapos the rest ay wala na. Kinabukasan, hindi mo na gagawin, ipipurify ang iyong sarili. Kundi ang purity, ang pagiging malinis sa harapan ng Diyos is a lifelong journey. Ito ay ang process na tinatawag na sanctification, na namumuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. A lifelong journey. Ano yung application natin dito? Na if it is a lifelong journey, so kailangan natin therefore na mag-put ng great effort, ng willingness talaga into our lifelong struggle for purity. Okay? Until the day na makita muli natin ang ating Panginoon at makita natin ang pureness niya and makita rin tayo ng Panginoon na tinitignan siya as an example, no, sa pamumuhay natin dito sa mundo. Na kung ang Panginoon natin is pure, you must also
live in purity in our lives, to purify ourselves. So for our conclusion, mga kapatid, I hope and pray na maging may clarity po ang ating message. Our conclusion, the purifying hope is grounded in the love of God, poured into our hearts through the Holy Spirit, leading to a life that reflects God's character. A hope to one day see Christ in His glory and be with Him in His full likeness. No? So, ang motivation natin for purity ay makita ang ating Panginoon. That is our hope. No? Yung hope na makita natin ang ating Panginoon at maging katulad tayo niya na in His likeness. Makita natin yung glory niya. Kasi kung hindi mo nakita ang Panginoon, malamang nasa impyerno ka. Okay? So, ang hope natin is to see Jesus Christ one day. No? At mayakap natin siya. Lord, I've been a good and faithful servant, di ba? Lord, I live this life because of you, because you gave me this life, this kind of life, Panginoon. So, are you excited mga kapatid na makita ang ating Panginoon? So one day, we will see Jesus Christ again. At habang pinangahawakan natin ang hope na ito, let us live our lives in purity. Okay? Purify ourselves for Jesus Christ, for God, no? And one day, we will be with Him in His pure likeness, in His glory. Let us pray, mga kapatid. Father in heaven, we come to you in prayer and give you honor and praise, Panginoon, with thanksgiving sa inyo pong mga salita na inyo pong inihayag sa sa umaga pong ito. Salamat, Lord, sa inyong binigay na mga katotohanan na itinuro, Panginoon, sa amin sa pangunguna at paggabay ng banal na Espiritu. Nawa, Ama, aming pong panalangin na hindi lamang po ito aming pakinggan, kundi aming pong itanim sa aming puso at isipan, O Diyos. At ipamuhay, Lord, sa aming pong buhay bilang isang mga Kristiyano na tunay na inyong mga anak, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus na siyang nagbayad sa amin, sa aming mga pagkakasala. And we thank you, Lord, for the opportunity na makasama ko ang aking mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo at sa biyaya po ninyo, Panginoon. Purihin ka at sa iyo po ang mataas na papuri at parangal. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Let us sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. From the second book of Corinthians, chapter 9, verses 6 to 8. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things,
may have an abundance for every good work. Praise the Lord for the reading of the scripture. Tayo po ay mananangin. Ama kong Diyos, nagpapasalamat po kami sa lahat ng iyong pinagkakaloob. Salamat sa katapatan nyo. At mali ay pagkakataong muli namin na ibigay ang aming maikapo, aming mahandog. Diyan rin mga pangako namin mga salapi, Panginoon, na sa inyong biyaya at sa inyong katanyagan, Panginoon, ay patuloy na gagamitin ang mga salapi na to sa ilalawig pa, Lord, na iyong pangalan, Panginoon, sa lupang ito. Pagpalain niyo po ang aming pagsamba at aming pagbibigayan at ito namin sa amang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pari po tayo po. At habang binabot po pabalik ang ating ikapo at ating pong kantahin ang ating closing song, Be Strong in the Lord. Let us all stand up please as we sing our closing song. Sing. Be strong in the Lord and be of good courage. Your mighty defender is always the same. Mount up with wings as the eagles ascending. Victory is sure when you call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your God. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. So put on the armor the Lord has provided, and place your defense in His unfailing care. Trust Him, for He will be with you in battle, lighting your path to avoid every snare. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your God. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong in the Lord, and be of good courage. Your mighty commander will vanquish the foe. Fear not the battle, for the victory is always His. He will protect you wherever you go. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your God. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. May I call once again Deacon Ira to close us in the word of prayer.
Father God, we are praising you and we are magnifying your name. Na patuloy, Lord, na kayo ang aming Diyos na maging kalakasan namin at katagan namin, Panginoon, sa mga araw na darating, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po na kayo ang aming Diyos na magbibigay sa amin ng kapayapaan sa puso at kagalakan sa araw na ito. At ganoon din, Panginoon, ay patuloy kayo malhati, Panginoon, sa araw na ito ay para sa inyo. Patuloy na kayo ang pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa kadakilaan nyo na kami nakasamba at nakaawit, nakapag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Kaya ngayon, Panginoon, sa aming pagkatapos, nagkakatiwala ako sa inyo aming paghihiwalay. At ganoon din mamaya, Panginoon, mamayang gabi, sa aming pagsama-sama mamaya sa tahanan ng Lucanias, Panginoon. Para makiramay at makilamay, Panginoon, sa aming kapatiran. Alam namin, Panginoon, na darating ang panahon ay makasama namin si Kiloloy at ganoon din sa huling mga araw na makasama namin yung labi ni Kiloloy, Panginoon. Maraming salamat po at pinagkakatiwala po namin sa inyo ang umagang ito sa inyong makapangyarihang kamay. And now to Him is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory, with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen. God has not given us a spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, oh, be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Mga kapatid, daladala mo ang pangako ng Panginoon na higit na marumpay. Kaya wala ka pa pangambahan sa mga araw na darating. Dahil wag mong kakalimutan, palagi mong tandaan, mahal tayo ng Diyos. Diyan po natapos ang ating gawain sa umagang ito at maaari po tayo maupo para sa ating mga